Hello mga sis Brad, for today's video magluluto tayo ng isang bulaklak. Nakita ko lang nga itong mga sis Brad na may nagluto ng ganito, kaya sinubukan ko rin kung pwede ba, kung ano ba talaga ang lasa. Kaya nung nakita ko ito, dali-dali ako lumabas dito sa bahay para tingnan tong aking mga tanim dito na bougainvillea. Kung mayroon nga mga bulaklak pero walang bulaklak yung aking bougainvillea, kaya natingin-tingin ako sa paligid. Nakita ko nga dito sa kapitbahay namin, sa bahay nila ni Rose, na maraming bulaklak yung kanilang bougainvillea, kaya agad-agad akong nanghingi sa kanya. Sinigawan ko pa ngayon at nandoon pala siya sa kapitbahay din, kaya sabi ko sa kanya pahingi ng bulaklak ng iyong bougainvillea, at sabi niya kuha lang daw ako, kaya ayan, kuhang-kuha naman ako. Kaya sabi ko kay Kuya Kal, videohan mo ako, tukuha tayo dito ng bulaklak ng bougainvillea at subukan natin itong kainin, kung pwede ba naman kainin ito at kung anong lasa ito. Kahit nga si Rose nagsabi rin nga sa akin kung pwede ba daw dahang kainin, sabi ko pwede daw, kasi nakita ko ito sa mga video sa TikTok na nagluluto ng ganito tapos kinain nila, masarap daw. Kaya sabi ko itry natin na magluto ng ganito, at least diba pag wala tayong ulam, mayroon na tayong pang ulam dito sa harapan ng bahay natin na matagal na pala pwedeng kainin pala ito. Hindi naman natin alam na kakalat-kalat lang dito, na nabubulok lang itong mga bulaklak, hindi natin alam na pwede pala itong kainin. Kaya itry natin kung ano ba talagang lasa, kung masarap o diba. Siyempre kaya gaya tayo mga sis Brad, at talagang pagkain lagi ang nasa isip natin, kaya itry din natin ito mga sis Brad, kung pwede ba talaga kainin ito, kung anong ba talagang lasa. Sasabihin ko talaga sa inyo kung anong lasa nito. Kaya dali na kaming umuwi ng mga bata, at pagdating ko dito sa loob ng bahay, pinilian ko ito mga sis Brad, tinanggalan ko lang yung isang matulis ba dyan sa loob ng bulaklak, hinimay-himay ko siya, tinatanggal-tanggal ko yung parang stick dyan sa loob, tapos yung mga bulaklak binukod ko, dahil yung bulaklak lang talaga ang ating kakainin at ating lulutuin. Kasi yun pa kasi nakita ko dito sa TikTok na hinimay-himay din nila yung bulaklak na yun. Matapos ko ang himay-himayin yun at linisin isa-isa, ay agad-agad ko itong hinugasan ng mabuti. Hinugasan ko talaga mabuti ito mga sis Brad. Siyempre maraming alikabok kasi sa tabing daan na natin kinuha, sigurado maraming alikabok yun. Tapos kung hugasan mabuti mga sis Brad, siyempre kumuha rin ako ng itlog dito. Kailangan dali natin ng itlog sa pagluluto nitong ating bulaklak na ito. Kaya tingnan nyo yung aking ref mga sis Brad, walang laman, tubig lang at saka itlog ang laman niya. Dahil kaunti lang yung ating bulaklak na yun mga sis Brad, kaya kumuha lang ako ng 3 itlog. Parami akong itlog mga sis Brad, dahil siyempre yung 3 aking mga busing dito ay itlog is left talaga yan sila tuwing umaga. Agad-agad ko rin ito mga sis Brad, binasag dito sa ating mangkok mga sis Brad ang 3 itlog. Tapos nilagyan ko pala ito mga sis Brad ng crispy fry, tapos hindi ko na nilagyan ng iba pang mga ingredients, dahil yung crispy fry na ating nilagay dito sa ating itlog ay malasa na siya, kaya crispy fry lang talaga ang ating pampalasa dyan. Agad-agad ko nga itong mix niya, mikos-mikos tong ating itlog na ito, pati yung ating crispy fry, para mag-combine talaga sila. Tapos nung na-combine na nga yung itlog at saka yung crispy fry, ay agad-agad ko itong nilagay yung ating bulaklak, tapos nilawhalo ko rin para ito. Mag-combine din ang ating bulaklak ng bougainvillea at ang itlog at saka yung crispy fry. Nilawhalo ko talaga itong mabuti mga sis Brad, hanggang sa talagang mag-total talaga na makot ng itlog yung ating bombers. Painit rin ako ng frying pan dito mga sis Brad. Nung uminit na nga yung frying pan, nilagay ko na yung ating mantika, tapos ayun nga yung ating bougainvillea mga sis Brad. Naku, ano kaya ang lasa nito mga sis Brad, ano? Tapos nilagay ko na yung ating bulaklak ng bougainvillea nung uminit na nga yung ating mantika. Tingnan nyo naman yan mga sis Brad. Oh, naku, habang nagluluto ako nito mga sis Brad, takam ako kasi gusto ko talaga tikman kung ano talaga ang lasa. Ang prito ko pala dito mga sis Brad ay parang nagba-brown talaga yung itlog, para talagang maluto talaga yung ating crispy fry, yung ating bulaklak ng bougainvillea. At nung medyo nag-brown na nga siya, ay hinango ko na ito, tapos naglagay na naman ako ulit, medyo pinanipis-nipis ko na siya para yung ating bulaklak ng bougainvillea ay para mag-crispy siya. Kasi yung una kong lagay mga sis Brad ay medyo makapal, kaya yung pangalawa at saka yung sunod ko pa na pagpiprito ay medyo manipis na yung pagpiprito ko, para magiging crispy na talaga yung ating bulaklak ng bougainvillea. At dito na nga tayo mga sis Brad sa moment of truth, kung ano ba talaga ang lasa nitong bulaklak na bougainvillea mga sis Brad. At ayan, kinain ko na nga siya mga sis Brad. Alam niyo ba kung anong lasa mga sis Brad? Matabang matabang siya, wala siyang lasa. Ang nagpapalasa lang talaga dito ay yung itlog na atin nilagay na mayroong crispy fry. Pero yung ang bulaklak talaga ay wala siya talagang lasa, pero masarap talaga siya mga sis Brad. Pwede talaga sa kainin, pwede sa iulam. Try ko nga siya papakin lang mga sis Brad, pero mas masarap
masarap talaga siya sa ulam. Hindi siya pwedeng pang merienda, kundi pang ulam talaga. Siyempre may itlog, 'di ba? Kaya pang ulam talaga siya. Kaya tiyan mo si Kuya Kyle, gustong-gusto rin talaga ni Kuya Kyle. Kahit nga si Inday, nagustuhan din yun mga sisbal, pero hindi ko lang siya na-videohan nung kumakain. Kasi si Inday, pinapak niya lang, hindi niya inulam, pero si Kuya Kyle, talagang inulam talaga ni Kuya Kyle sa kanin. Dalawa talaga kaming kumain ng kanin. Kaya kung gusto nyo rin itry mga sisbal, itry nyo mga sisbal para malaman nyo kung ano ang lasa talaga. Comment kayo mga sisbal kung ano pang bulaklak ang pwede nating lutuin at iulam. Comment lang po dito.